Okay. Ganda ng sinabi ni ano Oo. talaga. Yung sa I was really moved by the Pero yun kasi yung nakukuha mong perspective sa isang tao na lubog talaga eh. Na nasa lupa talaga yung paa. Nakatungtong talaga sa lupa. Di ba? Kasi si Kong Chel, he has been very, very directly engaged dun sa usapin ng AJK from the start. I've seen, nakatrabaho namin yan when we were in OVP. Alam ko na advocacy nila yan as flag. So, yung perspective na yun, coming from someone na talagang naintindihan, talagang nakita, talagang nakausap yung mga pamilya ng mga biktima. Kaya now I understand why you describe the statement of Bam-Aquino, Senator Bam-Aquino as detached. Wala siya doon, hindi niya naramdaman yung hirap ng naranasan ng mga biktima eh. Ako yun yung malungkot eh dun sa statement na yun. Kasi nga feeling ko na disregard yung realidad na nai-experience nung hindi lang ng mga pamilya ng mga biktima, pero yung mga advocates tulad nga ni Kong Chel who are keenly aware of yung mga limitations ng sistema dito and who actually tried to get all these cases through yung existing system and you know understand yung impossibility of it. Di ba yun eh. Alam mo tayo, abogado tayo. Maraming mga, understandably, maraming nagja-justify sa sinabi rin ni Senator Bam, no? Pero kita mo talaga kung sino yung theoretical lang alam at sa yung actual. Tayo, abogado tayo. We're not even talking about human rights cases. Pero alam natin na bibili yung judge eh. Di ba? I've known of people, I've known of cases talagang nabibili eh. So, our system is not beyond being controlled, being manipulated eh. Gusto ko nga yung point ni Kong Chel, hindi lang sa bili. Pwedeng takutin. Pwedeng patayin. Correct. Diba? Pwedeng i-pressure, di ba? Yun eh. So, yung all those levers na pwedeng gamitin ng mga malalaking tao, nakakasuhan mo, yung intimidation tactics, yung pananakot, yung pera na pwedeng pagalawin, yung harassment na nakikita natin. Yun nga nangyayari ngayong case sa ICC. Hanggang ngayon, nahaharas yung mga pamilya ng mga biktima eh. Nahaharas yung mga testigo eh. Dito pa kaya? Di ba? Can you imagine? Alam mo si Senator Frank Drilon, ang sinabi niya, and he has mentioned this several times, the problem with the Philippine judicial system is no one gets jailed, no big fish gets jailed. Mm-hmm. So how do you expect kung corruption lang yan, corruption pa lang, wala na nakukulong. Ano pa kaya kung ang kaso laban sa presidente, pumatay siya ng tao? Pumatay siya ng libo-libong tao. Nakalimutan ko na, 20,000 pala and 16,000, ganun kalaki because I've stuck to the 3,000 and the most parang human rights na sinasabi, 6,000, hindi pala. Kay Chel, it's 16,000, 20,000. Hindi, at papaliwanag ko lang, yung numerong sinasite niyang yun, hindi yun hinugot sa ere. That is the Supreme Court citing an Office of the President report. And for the first 17 months lang. 17 months, eksakto. And we had 16 years, 6 years of Huwag naman 16 years, parang That's 72 months of war on drugs. 6 years. Yeah. So it's a terrible, it's really very insensitive to say na without recognizing the plight of the victims of the war on drugs, to say na it's better to prosecute them here, knowing that you cannot even get justice here in the Philippines. So stop talking about filing cases here in the Philippines. That's stupid. Ako, I just wish na kinausap man lang sana yung mga aktual na mga taong naapektuhan bago nag-i-issue. Napapamura ako, sorry. Klaseng statement, di ba? Yun eh. Kasi ang apektado dito yung mga namatayan eh. Di ba? More than anything Exactly. else. At ang feeling ko talaga, it does a disservice dun sa mga tao. Yung ganong parang academic exercise na when, di ba? At sa tingin ba nyo, hindi namin sinubukan yan? Ako, I can speak from direct experience. Sinubukan namin yan. Di ba? Sinubukan namin yan. Nag-file kami ng kaso. Walang nangyari. Yun yung nakakainis. My God, you're talking about 16,000 people. How many people can you prosecute? They've not even been found yet. And then you're on this chair saying that it's better to prosecute them here. Are you a victim of human rights? Did you suffer the same plight, the suffering of those who died, the victims of those, the relatives and siblings of those who died? Ito yung mga taong naglalakad lang sa gabi.
na dinampot lang. How can you even say na it's better to prosecute them here, knowing that you cannot get justice here in the Philippines? Even Senator Dillon says you cannot get a big fish here in jail. So stop issuing those statements. Stop defending what is indefensible. We cannot get justice for those. Hanggang ngayon, we don't have our courts do not have institutional guardrails. Kung sa Amerika nga mas maraming institutional guardrails, subject pa rin to intimidation. Ano pa kaya dito sa Pilipinas? Tsaka ako, it's beyond yung courts eh. It's the vulnerability ng mga victims to machinations ng mga malalakas na tao na may implicate eh. Correct. Kahit na sabihin mo ng the courts themselves, the judges ay will rule fairly. Sabihin mo lang ibigay na natin 'yon. Yung tanong kay Kong Chel eh, 'di ba, nung mga testigo, paano niyo magagaranti yung aming safety? Paano pag binalikan kami? Paano pag yung pamilya namin tinakot? Paano pag kami tinarget? Yun eh. Anong sagot doon, 'di ba? Masyadong popish, speak more popish than the Pope to say na it's better to prosecute them here. Kung kayo abogado, hindi mo sasabihin yan. Kung kayo hindi abogado, kausapin yung mga abogado to how fragile our justice system here in the Philippines is. Tsaka ako, it's not even yung abogado lang. Yung mga biktimang ito, some of them have been pursuing yung hustisya para sa mga pinatay nilang mga kamag-anak, mga pinatay nilang mahal sa buhay for more than 9 years. Kasi yung mga iba dyan, 2016 pa lang, 2017. Diba? Ano na ngayon, 2026. Correct. Tapos ngayon na merong kahit paano konting aninag na baka maabot nila yon through the ICC process, biglang parang magbibitaw ka ng salita that kind of delegitimizes. Kahit na sabihin natin hindi intentional, pero it delegitimizes yung ano nila. And quite frankly, echoes yung talk point ng mga tao na matagal nang sinisiraan itong proseso, itong buong proseso sa ICC. 'Di ba? The talk point na dapat pag kasalanan ng mga Pilipino sa Filipino court din na harap, as if some kind of encroachment yung anong yan. Ako, may naalala ko kasi nga lumabas na naman yung conversation about position ni VP Lenny dito. Early nung 2022 campaign, she did an interview with kay Boy Abunda. Sinabi niya very very clearly, sinusuportahan niya yung ICC process. In fact, if she would be elected, she would support yung return ng Pilipinas back dun sa ICC. And Rome Statute. At meron siyang isang sinabing tingin ko napaka-importante doon kasi mga Pilipino ay bahagi sa pagbubuo at pagka-craft nitong Rome Statute na ito. So hindi ito parang alien sa atin. Ito ay sumasalamin dun sa mga values din natin bilang mga Pilipino. And sa akin, di ba, to overlook that part of the conversation is falling precisely into yung trap ng mga tao who have been trying to discredit itong position, itong buong ICC case ito from the start for their own selfish interests. Correct. So, alam mo, the question is always, kung nangyari sa inyo yan, will you agree on the same principle na dito na kasuhan yung mga yan? Mahirap talaga. So, sana wag na magsalita ng ganun. Hayaan na natin, meron ng tumatabong justice system that is impervious to influence, which is the Hague, which is the ICC. Let them provide the justice that all our victims have been longing for. For God's sake, stop saying madaling kasuhan dito sa Pilipinas. They will never obtain the justice that they have long sought for. Okay ka lang, Iel? Mukhang I just remember the number of victims at the Hague. And the 16,000, ito yung pinatay lang ng mga unknown, unidentified people. Yung total na pinatay in the first 17, 20 plus. 20,300, sabi nga niya. And the most graphic is the one of Kian de los Santos. Di ba? Naalala mo yun, bata lang siya. Oo. Kailangan, may quota yung mga pulis, kaya binanata na lang pinatay. Kasabay halos ni Kian o shortly afterwards, hindi ko makalimutan, yung si Kulot. Na-discover yung katawan, tinambak sa ilog, binalot yung mukha ng tape, tapos pinagkasaksak ng mahigit 20 times. Para sa akin, anong klaseng tao ang kayang gumawa ng ganon? Diba?
At saka may ano yan, di ba? Ang sabi ni Senator Bongo, ano yung pabuya? May reward yon, di ba? May mga ganong klaseng, imagine mo killing may reward system to kill people, to kill ordinary citizens. And there's no basis to say na they're sana kung drug lords sila, pero ilan lang ang drug lords na huli. Ang mga pinapatay, drug victims. Di ba nung At nilabas, sa iba, wala pa. nung nag-ICAD nga si BP Lenny for 19 days, di ba? Nung Oo. gumawa kami ng report, ang finding namin, ang na-recover, yung mga na-seize na mga drugs, amount of something like, according to official government records, 1% of yung sinasabi nilang total drug trade sa Pilipinas. 1%. 1% lang. 1%. So, After, 4 years. So, walang effect. Di ba? Anyway. Okay. So, Galit. Ang mura ko normally Chinese, kaya hindi ako mag-ano so. Hindi na ako magmumura, pet. Chinese New Year.